Ayun, good morning mga kapirata. Bali ngayon is only Thursday and pauwi tayo ng Bulacan. Doon sa mga previous vlog ko, nasabi ko uwi ako ng Quezon. Pero unfortunately, hindi tayo natuloy kasi nga yung mother ko nag-decide na ayaw niya umuwi. Kasi ayun, kapos sa budget, saka nakakapagod daw kaya hindi na siya tumuloy. Syempre ako, wala naman talagang ako lang, wala naman kasi akong kasama doon kung uuwi ako, kaya hindi na rin ako tumuloy. Pero kung kung umuwi yung kapatid ko, kaya si mami, talagang uuwi ako kasi minsan lang tayo makauwi ng Quezon Saka mas maraming doon magagawa ng Semana Santa kaysa dito sa Manila. So ngayon nandito tayo sa anong street ba ito? Parang Dahlia. Dito Dahlia. Basta ito yung yung palikod sa Dahlia. Nandito tayo ngayon. Dapat mag-stay lang ako ngayon sa QC talaga sa nitong Holy Week. Nung sinabi ni maming hindi matutuloy yung uwi nila sa Quezon. Pero uwi tayo kasi tropa natin si Janine gustong i-try yung Nintendo Switch natin kasi nagbabalak siyang bumili. Undecided pa siya kung bibili talaga siya kasi nga naman yung gusto niya talaga. Wow lupit nun So yun nga gusto niya kasi i-try tong Nintendo Switch. Parang ito yung iti-test niya kung talagang bibili siya. Parang magiging deciding factor niya kung kukuha talaga siya. Kasi gusto niya laruin talaga Crash Bandicoot Racing. Yun talaga yung gusto niya laruin. Kaya gusto niya kumuha ng Nintendo Switch. Siyempre, nung bata kasi kami, laking PS1 kami. Tapos, pag multiplayer yung laro, madalas talaga Crash Bandicoot Racing nilalaro namin. Kaya siguro gusto niyang bumili. Parang na-nostalgia siya doon sa Crash Bandicoot Pero siyempre, ako, nag-suggest ako kung yun lang babalak niyan laruin kasi kung yun lang naman yung balak niyan laruin parang ano ba tawag dito, sayang yung gagastusin niya para sa Switch. Tapos magkano pa Switch ngayon, kahit yung Switch Lite mahal tapos bukod doon yung bala pa nung Crash Bandicoot. Kaya sabi ko, pag-isipan niya mabuti. Testing na muna yung unit ko kung magustuhan niya talaga. Pero yun na yung suggestion ko. Depende pa rin yun sa
sa Maturitanya. Wait lang, may mamaya ka na tumawa. Kung nanahin na natin, madali tayo. Kakagay. So yun nga, naging parang sinuggest ko sa kanya, sayang kung yun lang yung lalaroin. Mas maganda sana, mag-explore muna siya. Kasi ako talaga, nung nag-decide akong bumili ng Switch, yung mga gusto ko talagang laruin, mga Crash Bandicoot, ulit. Mga Animal Crossing, yun, Dragon Quest Builders 2, talagang yun, parang naka-line up na yung mga gusto kong laruin nung bumili ako ng Switch. And syempre yung mga larong gusto ko kasing laruin, wala siya sa ibang console. Saka siya parang tawag dito, exclusive siya sa Switch. Katulad ng Animal Crossing, exclusive lang yun. Yung mga Mario games, parang hindi mo siya malalaro sa ibang console. Pero yung Dragon Quest Builder, syempre malalaro mo siya sa PS4, sa Xbox. Pero yung yung iba talaga hindi. Yung mga Monster Hunter Rise, hindi mo rin malalaro. Though hindi naman talaga ako nakabili nun. Kasi nung nagka-switch ako, konti lang rin talaga nabili kong laro, parang 3 lang ata, 4. Animal Crossing, Dragon Quest Builder, saka yung Minecraft Dungeon, yun lang talaga nabili ko. Though siguro in the future, pag pera-pera tayo, baka bumili tayo ng ibang laro. Pero yun nga, syempre bago bumili ng console, isipin mo muna yung mga lalaruin mo. Huwag kang mag-decide based sa isang game, kasi sayang yan. Paano kung natapos mo na yung, sabihin natin, ayun nga, bumili ka ng Crash Bandicoot Racing, tapos natapos mo na or pinagsawaan mo na, wala ka na yung malalaro sa console. Unlike kung marami kang balak talagang bilhin na laro para sa kanya. Ayun, kung marami kang balak na bilhin na laro sa kanya, at least parang para sa akin, justified yung pagbili mo. Hindi sayang yung pera kasi may future plan ka eh. Diba? So, yun lang. Wala naman yung naisip ko. Grabe ngayon sa mga magpepenitensya ngayon, dahan-dahan lang. Kasi yung pagtayo pa lang nila sa araw, pinitensya na halos eh. Sobrang init.
mamaya may mangyaring unfortunate. Wag naman sana. Kaya magdala lagi ng tubig. Uhaw na eh. Sobrang init talaga, grabe. Anong oras pa lang? 10:51. 10:51 pa lang. Pero grabe na yung init. Kaninang 9 bago ako umalis, ganito na kainit. Tapos lalo pang uminit ngayon. Yan, palabas na tayo ng Lagro. Medyo nandito na tayo sa pro level eh. Kaya na nating bumabad sa paakyat eh. Hindi katulad dati sure na mamamatayan tayo eh. Medyo smooth na yung paakyat natin. Hindi na tayo kinakabahan na baka mamatayan tayo ng makina. Dito na tayo dumaan sa sa Lagro. Kasi feeling ko naman wala masyadong biyahe kasi nga yung iba umuwi ng probinsya. So hindi traffic ngayon. Medyo alalay sa pagdadrive yun nga pala, mag-ingat rin tayo kasi ngayon may pamahiin ngayon na delegado yung naggalagala. Saka ito based sa pagkakaalala ko, sabi nila pag nagkasugat ka daw ng Thursday or Friday, matagal daw gumaling or magkasakit ka. Kaya sa mga natin yan, mga kapirata natin, mag-ingat tayo. Ang lamig. Sana ganito lang yung biyahe natin hanggang Bulacan, hindi tayo matarapit. Dahan-dahan lang tayo magtakbo. Medyo delikado ngayon. Takbong lang tayo, takbong pogi lang. Traffic ngayon mukhang magandang magbiyahe lagi naman talagang ganito dito pag Semana Santa hindi na talaga biyahe kasi yung iba talaga nagbabakasyon. Ang Manila hindi nagiging crowded pag Semana Santa, nauubusan ng tao talaga sa Manila. Mag-stay lang tayo ng ganito kalayo siguro magsasakyan, saka maintain na natin yung ganitong bilis kasi grabe magkakaberya pa tayo kung na-aksidente tayo. Tutik yan, gusto na nga lang natin mag-enjoy sa bakasyon. So yun nga, yung isa pang reason ba tayo kasi dadalawin natin si Boss B kasi nasa hospital siya ngayon banggit ko lang kasi wala talaga ang balak umuwi ng Bulacan ngayon gusto ko sana mag-stay lang sa sa QC pero maganda yung biyahe, yung luwag kaya okay na okay umuwi ng ganitong araw. Baka hindi ko na-cut yung video siguro. Baka tuloy-tuloy natin para malaman nyo kung ano yung gaano kabilis ngayon yung biyahe from QC hanggang Bulacan pag gantong araw. Ayun, luwag parang
Parang bumabalik yung dating ano, dating traffic dito sa lugar na to. Dati hindi naman talaga nagka-traffic dito. Ito lang nung binuksan lang, ay nung inano, sinimulan lang yung paggawa nitong MRT. Pero dati talaga hindi nagka-traffic dito. Napakabihira. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Tama ba yung term ko? So yun, parang ano, tama ba? Mas malabo pa sa sabaw ng pusit mag-traffic dito yun. Ay, siguro tama na yung pagkakano. Medyo hindi ko naman yung mga terminologies yun. Ay mga ano, kasabihan. Ewan ko. Basta yun na yun. Talagang umalis eh. Ano eh, the man who can't be moved eh. Nakita na may pa-approach sa kanyang motor. Nag-stay pa dun. Dito traffic pa rin. Ito yung mga dating lugar na hindi tina-traffic eh. Pero ngayon tina-traffic na. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang ano na kasi, sobrang late na ng daanan dahil sa MRT. Originally hindi dapat dyan nakatayo yung mga poste niya eh. Dapat dito sa ano, sa pangarap. Pero hindi yata sila nagkasundo sa presyo ng may-ari. Kaya yun, nag-isip yung ano, yung government ng ano, ng another route. Tapos yun yung naisip nila sa gitna. Magandit tayo. Okay, sa pa to. Dito medyo hindi traffic ngayon pero traffic pa rin, hindi nga lang katulad dati na tragista up ka. Ngayon medyo okay yung biyahe ngayon Umikot lang tayo, putik yan. Nandun pa rin tayo sa likod ng jeep. Kailangan na natin gamitan ng technique. Kasi may stack up tayo sa traffic eh. Pag hindi tayo dumiskarte ng daan eh.
hindi natin bilisan lumayo, di tayo mapansin ng truck eh. Semi Kamote Moves, brought to you by Paxi. Hindi naman na-overtake. Ay, grabe. Lagpas na rin tayo. Ito naman, sobrang taas. Singit. Mahirap na, malaglag tayo doon. Boss pa pala yung mga mall. Alam ko dati pag gantong araw sarado yung mga yung mga grocery, yung SM. Pero ngayon bukas siguro nagbago na talaga kasi nga ang hirap nga naman kung wala kang mabibilihan ng ng groceries mo. Pero yun nga, alam ko talaga close dapat yan eh. Ang init. Grabe. Sana makalabas na tayo sa traffic na to. Safe braking distance ang tayo. Init. Pagka uwi ko ng Bulacan, inom kagad ako ng malamig na tubig. Tapos kakain tayo kasi hindi pa tayo nag-aalmusal eh. Doon na tayo mag-aalmusal. Kasi nga medyo late na tayo nagising. Bala ko sana kaninang umaga pa sana tayo pupunta. Pero yun nga, late tayo nagising. Kaya late na rin tayo nakaalis. Ganda talaga ng minivan, no? Pangarap ko talaga yan eh. Sana magbenta sila ng legit na minivan dito. Yung brand new. Kasi hanggang ngayon, kahit gustong gusto ko ng minivan, syempre may doubt pa rin akong parang bumili kung may pera ako. Kasi yun nga, puro modified yung mga minivan dito. Hindi siya talagang modified tapos second hand. Hindi siya yung brand new na minivan. Na minivan.
Ayoko na doon. Naku, one way pala to. Talagang ano tayo, papadaan tayo doon sa kung saan tayo muntikan na maaksidente. Ayun na, sarado nga yung ano, ibang part ng mall. Naku, nagagawa nyo. Ang init. Kanya na ako doon. Gusto ko ng ano, uminom na malamig na tubig. But one way. Ano ko? Sa De La Costa lang ako nakatira, papaikutin ba ako ng ano? Grotto? No way. Sabagay, yung iba kasi talagang ito ginagawang shortcut papuntang grotto eh. Kaya siguro winanway nila para yung mga pauwi nila yung dadaan dito. Ito, one way din yata ngayon. Ay, hindi. Oo nga, one way nga rin. Talagang yung mga pauwi na lang pinapadaan nila ngayon dyan. Pero syempre hindi maiwasan kasi iba taga dyan lang eh. Tapos papaikutin mo pa na malayo. Siguro guys, dito ko natapusin yung vlog. Kung umabot kayo sa part na to, pahingi naman ako ng like, sa subscribe. Saka hit nyo na rin yung ano, yung notification bell para updated kayo sa channel ko. So hanggang dito na lang guys. Bye na.